Good morning po sa ating lahat. Ang oras po ay 9:31. At inaanyayahan ko po kayo na magsiupo na po at pumasok na po sa ating worship hall dahil magsisimula na po ang ating panambahan. Marami pa po space sa area. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Yan, ayos naman yan. So, this past week may, ano po tayo, dinaanan po tayo ng matinding bagyo. Dito sa Manila, pero malakas ang ulan sa Manila, pero sobrang nasalanta po yung mga kababayan natin sa Bicol region. Super buong Luzon actually. And super devastating ng bagyo ulit. And alam natin na may bagyo, alam natin kung gaano siya kalakas. Pero madalas talaga na hindi natin alam kung gaano malaki yung magiging effect ng bagyo habang nandiyan na siya. So, alam natin every year may bagyo, pero every year ganun pa rin. We still feel the fear, diba? Pero sa kabila ng lahat ng yun, whether we are deeply affected by the typhoon, kung hahalintulad natin sila sa mga challenges na na-experience natin, ay maliit lamang yun kumpara sa pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? And sana maging reminder palagi yun na ang Diyos pa rin sa huli ay nandyan para tulungan tayo, saluhin tayo sa kahit anong pagsubok na na-experience natin dahil mahal na tayo. Tama? So, simulan po natin ito sa isang panalangin. Ama namin, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kayo po ay aming sinasamba dahil alam namin na kayo ay dakilang Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay niyo sa amin. And alam namin, Lord, na sa kabila ng lahat ng problema na meron kami, sa kabila ng lahat ng pagsubok ay kampanya kami na ikaw ay namin. Pinapupurihin ka namin sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. Kami man ay masaya man po, nagdiriwa o hindi. Ikaw pa rin ang aming pasalamatan, pagpupurihan sa araw-araw. Lord, patawarin niyo po kami sa mga bagay na nagawa namin itong mga nakarang araw na hindi man nagustuhan. Patawarin niyo po, Lord, kami sa mga salitang nabitawan namin na hindi kaaya-aya sa aming kapwa. And naway kayo po ang patuloy na mag-remind sa amin na ang lahat ng bagay ito dapat ay nakakabuti para sa inyong paningin. Salamat po, Lord, sa mga blessings na binigay niyo rin sa amin. Sa mga simpleng bagay na nagkaroon kami, sa mga prayer items na tinupad mo at tutuparin. Maraming salamat po. Naway kayo pa rin po, Lord, ang patuloy na magbigay sa amin ng provisions namin financially, whether it's material, sa pagbibigay sa amin ng pagkain, araw-araw. At ganoon na rin po yung mga simpleng bagay na kailangan namin araw-araw para magpatuloy sa aming buhay. Maraming salamat po. Pinag-pray po namin ang lahat ng mga problema namin ngayon. Tinataas po namin sila sa inyo. Tinataas po namin ang mga challenges na naranasan namin ngayon sa school, sa trabaho, sa mga kapitbahay namin, sa mga kakilala namin, sa kung sino pa pong mga tao na aming nakakalubilo. Naway kayo po, Lord, ang gumabay sa amin para may tagulog ang magagandang relasyon sa aming mga kapwa. Ito lamang po, Lord, naway kayo ang maghari sa aming puso ngayon. Kayo po, Lord, ang mag-lead sa aming isipan, sa aming mga
bibig habang kami ay maawit at nagpupuri sa inyo. Maraming salamat po. In His mighty name we pray. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. So, share lang po ang verse from mga awit 138, verses 1 to 3. Panginoon, magpapasalamat ako sa inyo ng buong puso. Aawit ako ng mga papuri sa inyo sa harap ng mga Diyos. Luluhod ako na nakaharap sa inyong templo at magpupuri sa inyo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Magsitayo po tayo lahat. Amen.
ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At inaanyayahan ko muna kayong magsuko at pangunahan tayo ng congregation prayer. Manalangin po tayo. We praise and worship you this morning, our Lord Jesus. Tunay pong dakila ka at kailanman hindi mahihigpitan. Nararapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri, luwalhati at pagsamba. Magkahari ka, O Diyos, magpakailanman. Tunay nga pong ang iyong pag-ibig at pagkalinga sa amin ay hindi nagmamaliw. Thank you for your complete and finished work at the cross. Salamat sa iyong unconditional love na kahit hindi kami karapat-dapat ay ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Patawarin mo kami, Ama, sa mga pagkakataong kami nakagagawa, nakakaisip, o nakakapagsalita na hindi nakakalugod sa iyo. We humbly ask for your help na kami maging sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay so that we may live a life pleasing to you. Ama, ngayong umaga po, inilalapit po namin sa inyo ang aming bayan. Lalo na po ang mga nasalanta ng Bagyong Christine. Dalangin namin, Panginoon, na mabag po kayo sa kanila. Alam namin na ikaw na makapangyarihang Diyos ang kikilos para sa muling pagbangon nila. Ikaw ang magkakaloob ng lubos na biyaya para sa kanila. At Lord, sa pagkakataon na ito, nawa ay makilala ka rin nila at mapanatag sila dahil sinabi nga sa Psalm 46:1 and 11, ang Diyos ang aming kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kasama namin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob ang aming kanlungan. Comfort and protect them, O Lord, at nawa ay matagpuan po nila ang pag-asa na nagmumula lamang sa iyo, wala nang iba. May you use people na makakatulong sa kanila, Panginoon. Hipuin mo po ang mga nasa katungkulan upang talagang makagawa sila ng aksyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magamit nila ang pagkakataon na ito para sa kanilang mga personal na hangarin. Isipin nawa nila, Panginoon, ang kapakanan ng mga tao at hindi ang kanilang mga personal na kagustuhan. Kami rin po bilang isang iglesia ay nawa ay gamitin mong daluyan ng iyong pagpapala sa mga nangangailangan. Hindi lamang sa panahon ng unos, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Mayaman ang iyong biyaya, O Diyos. Nawa ito'y maibahagi namin sa ibang tao nang walang pag-aalinlangan. Kami po ay lumalapit din sa iyo, O Diyos. Nagpapasalamat sa patuloy na pangangalaga mo sa aming iglesia. Bawat miyembro po ay tunay pong nakararanas ng iyong kapangyarihan sa bawat aspeto ng aming buhay. Salamat sa pagkakataon na kami po ay sama-samang makapanambahan kada linggo. Salamat po sa pag-akay mo sa amin patungo sa paglago sa aming pananampalataya. Ama, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang mga gawain dito. Gamitin mo po ang mga ito upang lubos kaming makapag-aral ng iyong salita at maging paraan din ito para palakasin ang bawat isa. Dalangin po namin ang iyong patuloy na paggabay, pagbibigay ng karunungan at kalakasan sa aming mga council members, Bible study facilitators, discipleship groups, worship leaders, preachers, at sa lahat po ng iyong manggagawa sa Lord of Life. Sa aming mga preachers, Panginoon, salamat po sa kanilang commitment. Salamat sa pag-iingat nila sa iyong salita at sa pag-aaral nito upang maihatid tuwing linggo. Sa aming praise and worship team, salamat po sa kanilang pagpapagal, sa paghahanda ng mga awitin upang maitaas ang iyong pangalan. Tulungan mo kaming makapagpatuloy, Panginoon, sa mga ministry na ipinagkatiwala mo sa amin. Ikaw po ang maluwalhati at mapupurihan at ang aming mga paghahanda, sa aming mga paghahanda at gawain.
Ikaw po ang mag-refresh kung kami po ay napapagod at magpalakas sa amin upang magpatuloy. Patuloy po nawa kaming ma-encourage at palaging maalala na lahat ng aming ginagawa ay para sa iyo at para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. We pray, Lord, for more opportunities sa life namin na imabahagi ang iyong salita sa marami. Patuloy mo pong gamitin ang aming mga buhay upang maging ilaw at asin saan man kami naroroon. We also pray, Lord, for our missionaries. Salamat sa kung paano mo po tinutugunan ang mga panalangin nila para sa kanilang ministry and even sa kanilang mga personal na buhay. Patuloy mo po silang palakasin, pasiglahin sa kanilang pagministeryo, bigyan ng kalakasan ng katawan, karunungan at provision po sa lahat ng kanilang pangangailangan. Continue to give them, Lord, joy sa puso nila sa paglilingkod sa iyo. Tinataas po namin silang lahat sa iyo, Panginoon. Today, Lord, we declare your victory, and we continue to entrust to you our lives and our families. Protect us from all evil and harm. Heal those who are sick. Provide for those who are in need. Comfort those who are sad, and strengthen those who are weak. Ikaw po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aming hangarin, ang lahat ng aming suliranin, ang aming buong buhay. Tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga gawain and always remind us that you are with us and you are our ever-present help in times of trouble. Bless our relationship with each other, Lord, and our relationship with you, that we may know you more and trust you more. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo at sa kabutihan mo sa amin. Indeed, you are our refuge and fortress, the God in whom we trust. Salamat, Panginoon, at itinataas po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Samahan niyo po akong basahin ang verses from Psalms 23, 1-6. Sabay-sabay po tayo. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So sa next songs na kakantahin natin, isipin natin na or nawa ma-remind tayo na ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin ay gracious, ang Diyos natin ay glorious. At kapag tayo hinayaan natin ang sarili natin na ma-immerse sa pagmamahal ng Diyos at tayo ay magsusurrender sa Kanya, poprotektahan niya tayo. At pag pinoprotektahan niya tayo, alam natin na we are saved and wala na tayong takot. Takot tayo sa Kanya pero wala tayong takot sa ating mga kung ano man yung nangyayari sa atin. Amen po ba? So tumayo po tayo lahat at awitin natin ang singing. I'm
Let's continue to praise the Lord. I just
Lord Heavenly Father, thank you for leading us, leading our lives, Lord, sa lahat ng mga roads na pinahak namin, sa lahat ng mga directions na pabalik-balik kami. Kayo pa rin po, Lord, na alam namin na mag-lead sa buhay namin. And Lord, sana tulungan niyo pa rin kami, tulungan niyo kami na i-allow ka na mag-hike at mag-lead sa buhay namin. Ikaw, Lord, patuloy na gumabay, mag-remind sa amin na sa lahat ng bagay na ginagawa namin, sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin, lahat ito ay para sa iyo, para sa ikabubuti at para sa ikaka-glorify, Lord. And as a congregation, Lord, we pray to you na sana lahat ng mga ginagawa namin as church members ay maganda sa iyong paningin at makakatulong para mag-bless at makatulong din sa aming mga church members na gawin ang mga nararapat na gawin. Kayo po, Lord, ang mag-guide sa heart namin ngayon sa kung alam po ang mga matututunan namin sa araw na ito. Gabayan niyo po, Lord, ang preacher namin today na ihanda kami para sa inyong salita. Lamang po, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin po niya ang Panginoon. At para po sa ating abot mo sa akin sa kapit. Para po sa ating preacher today, si Guerrero po ang magbabahagi ng salita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po sa atin ang gumagamit ng Facebook? Or baka dapat baliktad yung tanong ko, no? Hindi gumagamit ng Facebook. Marahil po itong nakaraang linggo, nakababad tayo sa FB, lalo na itong ilang araw din, 3 araw, walang pasok. At doon yun yung nagiging source ng ating balita. Hindi ko po alam kung sino sa inyo nakaranas na mang-unfriend. Meron na kayong in-unfriend sa FB? Marami na? No? Ako po guilty. Meron na ako mga in-unfriend sa FB. No? Minsan pag hindi ko alam kung ano yung dahilan nyo. Minsan gusto lang natin magbukas dahil marami na masyado tayong contact sa FB. Minsan meron talaga tayong hindi nakakasundo na hindi na magiging healthy, magiging toxic na yung relationship kaya ina-unfriend natin. Yung pag-aaralan po natin mula sa Book of Acts ngayong umaga, para sa akin ay isa sa pinakamalungkot na bahagi ng aklat, ng kwento. Katotohanan, pagpapag-aralan natin yung Book of Acts, alam natin na yung Book of Acts, yung history ng church, paano lumago, paano nagsimula. Hindi maiiwasan yung pagtatalo. No? Magkakaroon ng hindi pagkakasundo kahit sa isang iglesia na lumalago. Kahit sa unang bahagi ng Book of Acts, makikita po natin yon. Pero yung ating titingnan ngayon na mga talata, muli, para sa akin, yung pinakamalungkot. Kasi may dalawang magkaibigan, malapit na magkaibigan, in-unfriend nila yung isa't isa dahil sa hindi pagkakasundo. As in, anong tawag natin doon? Friendship or relationship over. Talaga naghiwalay sila ng landas dahil hindi sila nagkasundo. Alam natin maraming conflict na nag-arise sa Book of Acts. Nasa Acts chapter 6, nagkaroon ng pagtatalo dahil may dalawang grupo ng mga byuda, no, na may reklamo. Yung isang grupo, sabi nila, hindi kami nabibigyan ng ayuda
So nagkaroon ng conflict sa church. Sa unang bahagi na Acts chapter 15, merong mga Kristiyano na Jew, pinipilit na magpatuli yung kanilang mga bagong Kristiyano na kasama ng mga Gentile. Pero ito, pangatlo, kung yung dalawa na yon ay na-resolve, eto malungkot yung kinahinatnan. So ang sermon po natin ngayong umaga ay tungkol sa conflict ni Barnabas sa ni Paul. At makikita natin yon sa Acts chapter 15 verses 36 hanggang 41. Acts 15, 36 to 41, parting ways. So titingnan natin ano yung mga prinsipyo na pwede nating matutunan mula sa malungkot, no, na naging relationship ni Pablo tsaka ni Barnabas. Pwede tayong tumayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa, no, ilang talata lang po ito. Pwede niyo ako sundan sa inyong mga Biblia o sundan kasama ko sa pagbasa ng nasa slide. Ang sabi po sa Acts 15, 36 hanggang 41. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe, pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Pero ayaw pumayag ni Pablo. Dahil nung una, nakasama nila si Marcos, pero iniwan sila nito noong nasa Pamphylia sila. 39, matindi ang kanilang pagtatalo. Kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis, ipinanalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pumunta sina Pablo sa Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon. Manalangin po tayo. Ama, katulad po ng aming inawit kasama sa aming panalangin kanina, kayo po ang gumabay sa amin sa pagtanggap at pakikinig ng salita mo. Nasa iba't iba kaming sitwasyon at alam mo ang lahat ng ugnayan na meron kami. Pero gamitin mo itong salita mo para matulungan kaming maging katulad ni Kristo, lalo na sa pag-handle namin ng conflict o hindi pagkakasundo. Samahan mo kami ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. In-underline ko po yung verse 39, yung unang bahagi. Ang sabi doon, hindi tayo pwede magkaila na merong matinding pagtatalo na naganap between Paul and Barnabas. Sa ibang English translation, most English translation, ang ginamit na salita ay sharp disagreement. Sa iba, the argument became so intense. Big argument. They argued strongly. Sa Philip's version, there was a sharp clash of opinion. Very interesting kung saan galing po yung salita, yung naka-underline, yung matinding pagtatalo. Kasi dito natin kinuha yung salita natin sa English na hindi natin madalas ginagamit, pero may salitang ganito sa English, ang paroxysm, no? Ang medical term na paroxysm, kapag meron kang mataas na lagnat, so sobrang taas, pwede kang convulsionin. Hindi ko alam kung tama, Ate Lea. Pwede mag-convulsion. Pero ang isa pang ibig sabihin ng salita ay sudden, violent emotion or action. Yung away ni Paul sa ni Barnabas ay hindi away bata. No? Napipicture ko sa aking isip, hindi ko lang kung nakakita kayo ng tao na pag nagagalit namumula. Tumataas yung boses, sumisigaw, tapos namumula. No? Siguro yung mga mistiso sa atin, namumula pag nagagalit. Pero ganun ko na-picture si Pablo. No? Pulang-pula siya, nagalit, tumaas yung kanyang boses, at katulad kung paano dinefine, nagkaroon ng sudden, violent emotion or outburst ng emotion. Ngayon ang tanong ko, pinag-aaralan ko, paano humantong sa ganito kalaking away? No, kilala natin si Pablo, at kahit paano,
kilala natin si Barnabas. Titingnan natin, hahatiin natin yung kwento sa tatlong bahagi. Una yung background, titingnan natin, ano ba yung background ng conflict? No, kanilang di pagkakasundo. Pangalawa, titingnan natin, ano yung naging sanhi o yung cause? Pangatlo, ano yung naging resulta? I-spoil ko na kayo. Hindi naging maganda yung naging resulta. Kasi nabasa natin, naghiwalay sila sa dulo. Pero yun yung tatlong bahagi, titingnan natin isa-isa. Okay po? Una yung background ng conflict. Paano ba nagsimula? O ano yung pinagmulan? No? Saan nagsimula yung kwento? So yung kwento, nagyaya si Pablo. No? Acts chapter 15 na ito. At sabi niya kay Bernabe, kay Barnabas, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila. Kung babalik po tayo, wala tayong panahon, pero babalikan natin ang Acts chapter 13, 14, doon nangyari yung unang missionary journey, no, ni Pablo, kasama si Barnabas. So 2 years earlier nangyari ito, yung unang missionary journey. At kung titingnan niyo po sa mapa, sila ay pinadala ng kanilang home church. Yung Antioch, nasa taas ng Jerusalem. Yung Antioch po ngayon ay Syria na ngayon. At yung naging scope ng kanilang missionary journey ay predominantly nasa Turkey. No? Turkey na, yung mga bansa, yung mga bayan na yan ngayon. Pero yun yung kanilang pinuntahan. Kung ititrace nyo po, pumunta sila sa Cyprus, yung isla. Tapos sa Perga, nabanggit kanina yung Pamphylia, no? Sa ating binasa, andun yung Pamphylia. Tapos umikot sila doon sa southern bahagi ng Turkey. Yun yung unang naging missionary journey ni Paul tsaka ni Barnabas. Simple lang. After 2 years, gustong kamustahin ni Pablo, kamusta na yung mga disciple doon sa mga pinantila ng church. Kaya nag-iya siya, niyaya niya si Barnabas, yung kanyang missions partner. At may ilang pwede tayong matutunan tungkol sa pagkatao ni Pablo sa simpleng talata na yon. Ano yung mga pwede nating matutunan, no? Makikita natin na si Paul ay isang mission-focused na apostle. Una, kita natin na merong genuine concern si Pablo para sa mga disciples at yung paglago nila sa pananampalataya. Totoo yung kanyang malasakit, no? Hindi sapat sa kanya na nabisita na ng isang beses, gusto niya pang balikan para kamustahin. At kung lumalago ba sila sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, yung commitment na yon at yung concern na yon makikita dahil willing siyang ma-persecute at makaranas ulit ng opposition. Hindi biro yung pinakita ko na mapa kanina dahil almost sa every bayan na kanyang pinuntahan, meron siyang persecution, lalo na sa mga Hudyo na naranasan. Pupunta siya sa synagogue, mangangaral siya, kukuyugin siya ng mga Hudyo at paparatangan siya na ng gugulo. No? Merong instance na muntik na siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. So, hindi madali. No? So, kung nasa tama kang pag-iisip, hindi mo maiisip na balikan kung saan ka nag-church plant. Pangatlo, ang kaibahan nitong second missionary journey, willing si Pablo na i-take or i-assume yung leadership role. Yung una nilang mission trip ni Barnabas, si Barnabas yung nag-take ng leadership. Si Barnabas yung nag-take ng initiative. Dito ang nag-take ng initiative si Pablo. Kaya kung babasahin natin sa Acts 13:14, palaging yung pangalan ni Barnabas yung unang binabanggit. At panghuli mga kapatid, kung kilala natin si Pablo, si Apostle Paul, dating Saul, si Pablo yung klase ng tao na pag binigyan mo siya ng tungkulin or tasks, gagawin niya, no? Binanggit siya bilang, dinescribe siya as a very zealous Pharisee, no? Very passionate sa kanyang ginagawa. Una siyang inintroduce sa Acts chapter 6. Tandaan niyo po yung kwento. Tinutugis yung mga Christians at dahil naging threats yung mga Kristiyano sa religious system nung panahon na yun, humingi ng permission si Pablo kung pwede niyang tugisin yung mga mananampalataya. Papunta siya ng Damascus, doon niya na encounter ang Panginoong Jesus.
Si Pablo, yung klase ng tao na pag binigyan mo siya ng gawain, tungkulin, tatapusin niya. Gandun. Kaya maliwanag yung tungkulin para sa kanya. Kasi ang tungkulin na binigay sa kanya, kung sila Peter, tsaka yung 12, ay binigyan ng tungkulin to reach Jerusalem, Judea, Acts 1:8, no, yung kapwa nila Hudyo, si Pablo ay binigyan ng tungkulin para mangaral sa mga Gentile, mga hindi Hudyo. Kaya predominantly ang kanyang pinupuntahan, mga Roman colonies, no? Pero yan si Pablo. Isa siyang mission-focused, no? Single-minded. Tatapusin niya kung ano yung kanyang sinimulan. Ano yung nangyari? No, binasa natin, ang sagot ni Barnabas, sige, sasamahan kita. No? Samahan kita. Gawin natin ulit. Mag-mission trip ulit tayo. Kung kilala natin si Barnabas, pinakilala siya sa Acts chapter 4 bilang son of encouragement. Ang tatay niya, encouragement. Kaya halos lahat ng lumalabas sa bibig niya ay encouragement. No? At si Barnabas yung tipo ng tao na always willing to support a good cause. Saan natin siya makikita? Sa Acts chapter 4, dahil galing siya sa Cyprus, mayaman siya, may kaya. Siya yung isa sa mga mananampalataya na may kaya na nagbenta ng ari-arian para ipamahagi sa mga nangangailangan na mga kapatid. Si Barnabas din yung pinadala ng kanilang home church sa Antioch. Pinadala ng Jerusalem Church, yung mother church, para i-encourage yung bagong church sa Antioch. Noong nabalitaan nila na dumadami yung mananampalataya sa Antioch sa taas, si Barnabas yung una nilang pinadala para i-encourage sila, no? Para i-affirm yung kanilang pananampalataya. At pangalawa, Barnabas has always been a supportive ministry partner kay Paul. No? Dito po sa binasa nating kwento, 10 taon na yung pagkakaibigan ni Barnabas at ni Paul. Pero kung iti-trace natin, chapter 9, yung conversion ni Apostle Paul, no, nung naging Christian siya, si Barnabas yung tumayo sa mother church, kaharap ng mga leaders, para depensahan si Pablo, para pakalmahin sila. Hindi na to yung dating pumapatay ng mga Kristiyano. No? Nagbago na siya. Naging born again na siya. I can vouch for him. So siya yung naglakas ng loob para tumayo. No? Para ipagtanggol si Pablo. Siya rin ang pwedeng sabihin na nag-disciple at nag-mentor kay Pablo. Matagal silang nagsama sa chapter 11. No? Nung binigyan siya ng assignment, si Barnabas, nung binigyan siya ng assignment ng Jerusalem Church para i-disciple yung church sa Antioch, hinanap niya si Paul. At si Paul yung kasama niya sa unang bahagi ng ministry sa Antioch. At sila rin yung unang homegrown missionary ng church sa Antioch. So, ganun sila noong una. At malaki ang, sa ating kultura, utang na loob ni Pablo kay Barnabas. At naging totoo siya sa pangalan niya. Naging encouragement siya, malaking encouragement sa buhay ni Pablo. Ganito siya pinakilala, no, sa chapter 11. Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and full of faith. Barnabas was a good man. He was full of the Holy Spirit and full of faith. Ano yung pwede nating maobserbahan mula dito sa background? Not all conflicts within the church arise from bad intentions. Some begin with good intentions, a noble purpose, and a supportive environment. Hindi lahat ng hindi pagkakasundo sa iglesia, sa loob ng iglesia, ay dahil may maling intensyon yung isang panig, no? Minsan, pareho mabuti yung intensyon, pero hindi nagkakasundo sa paraan kung paano gagawin. At ganun yung nangyari sa kanila. Kung titigil tayo sa pagbasa ng story, hindi natin mauunawaan saan ang galing yung di pagkakasundo o yung conflict. Tama? Kasi okay naman sila. Si Pablo, mission-minded, sige, balikan natin yung mga kapatid. Si Barnabas, sige, suportahan kita. Andito lang ako. Bilang partner mo, susuportahan ko yung gusto mong gawin. Okay pa sila no? Pero ganun nagsisimula
usually yung conflict, no? Hindi dahil may mali yung intensyon ng isa, pwede magsimula na parehong mabuti. Maganda yung layunin. Pangalawa, natitingnan natin, ano yung naging sanhi? Kung okay naman sila, yun yung background, ano yung naging cause ng conflict? Merong dalawang pero, no, sa talata. Ang sabi sa talata, si Barnabas, pero, no, gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos or si John Mark. Yun yung unang pero. Pangalawang pero, ayaw pumayag ni Pablo. No, parang maliit lang na bagay, pero malaking bagay, no, kung titingnan natin yung kasaysayan. Lalo na yung relationship nila kay John Mark. At ganito ko na-imagine, no, yung kanilang pagsasagutan. Sa una ko mga slide, pinakita ko yung first missionary journey, tama? Doon sa first missionary journey, 2 taon na nakakaraan, kasama nila si John Mark. Si John Mark ay pinsan ni Barnabas. Mas bata siya, no, na disciple. At merong evidence na siya ay yung unang disciple ni Peter. Nakasama niya matagal si Peter. So, yun si John Mark. Nakasama nila si John Mark, pero dun sa first mission trip nila, iniwan sila ni John Mark. Hindi pa sila nakakalahati sa kanilang mission trip. Tumawid sila sa Cyprus, pumunta sila ng Perga. Pagdating nila sa Perga, andun yung Pamphylia, bumalik si John Mark sa Jerusalem. Iniwan sila sa ere. At ganito ko na-imagine, sabi natin paroxysm, matinding emotion. At ganito ko na-imagine yung sagutan ni Pablo tsaka ni Barnabas. Ang sabi ni Pablo, iniwan niya na tayo dati. Ang sagot ni Barnabas, nakausap ko na siya. Nagbago na siya. Sabi ni Pablo, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. No? Noong una, sinama natin siya, nag-invest tayo ng resources, nag-invest tayo ng oras kasama siya para i-mentor, disciple siya. Iniwan niya tayo. Mahirap na sa akin para pagkatiwalaan siya ulit. Sasagot si Barnabas, sagot ko siya. Ako bahala. Kung iniwan niya na tayo dati, ako ang mananagot. Ako yung magiging accountable. Ako yung haharap sa leadership kung gawin niya ulit yun. Si Paul, again, isang mission-minded na tao. No? Sabi niya, baka hindi na naman niya tapusin. No? Hindi biro itong pupuntahan natin. Hindi pa nga siya nakakaranas ng persecution, opposition, sumuko na siya. Paano pa dito sa pangalawa? No? Na mas marami tayong pupuntahan. At mas mahaba yung ating gugugulin na oras. Yung sagot ni Barnabas, natatandaan mo ba, baguhan ka rin dati, pero sinuportahan kita. So, siyempre po, malumanay kong binasa, pero imagine, yung naging sagutan ng dalawa. Nagkaroon ng sigawan sa church sa Antioch dahil hindi nagkasundo yung dalawang missionary. Na malungkot, no? Malungkot. Kung babalikan natin yung pagkatao ni Pablo, mahalaga sa kanyang matapos yung mission. Kaya hindi siya pipili ng tao na makakasama para makompromise yung mission na yun. Si Barnabas naman, on his part, dahil encourager siya, no? Palagi niyang nakita yung best potential ng isang tao. Magva-vouch siya palagi sa tao kung paano siya nag-vouch kay Pablo. No? Susuportahan niya, susuportahan si John Mark. So, mahirap timbangin. Kayo po, kung tatanungin ko, ano kayo, Team Paul o Team Barnabas? No, mahirap, no? Mahirap. No? Nagkaroon ng sagutan, nagkaroon ng alitan, nagsigawan sila. Pero kung babasahin niyo po yung kwento, walang sinabi si Lucas kung sinong tama, sinong mali sa kanila. Wala. Basahin niyo po, tingnan niyo. Walang sinabi si Lucas kung sinong tama at kung sinong mali. At minsan, ganun yung nature ng ating hindi pagkakasundo.
Pangalawang observation na pwede nating masabi mula sa storya, not all conflicts are about right or wrong. Some are simply due to differences. Marahil sa belief, sa conviction, sa viewpoint, sa preferences, sa personality, at sa opinion. No? Again sa Phillips, sa translation ng Phillips, there was a sharp clash of opinion. Mula sa point of view ni Lucas na itinala itong kasaysayan na ito, no, walang tama at mali kay Pablo tsaka kay Barnabas. Pareho silang may punto. Nasasabihin ko sa inyo mga kapatid, no, sa konteksto ng ating tema, sa ating paglago bilang isang iglesia, marami na tayong at marami pa tayong hindi pagkakasundo na mararanasan. Marami pa tayong conflict, no, na ma-experience. At madalas yung mga conflict na yon ay hindi issue na kung sino ang tama o sino mali. Halimbawa, pagpili ng leader, next Sunday, no, mag-open na ulit ang nomination para sa council. Sa pagpili ng leader, hindi lahat tayo magkakasundo kung sino yung dapat piliin. At kahit sa araw ng pagboto, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng panig. Handa na siya. Yung iba magsasabi, ay hindi pa yan handa. No? Sa paggastos ng budget, no? Yung ilan sa atin ang sasabihin, ito dapat yung i-prioritize natin. Hindi, ito dapat. Yung spiritual maturity ng isang miyembro o ng isang disciple, no? Maaari tayong magkaiba-iba, lalo na sa question ng character, o issues ng character. Mapagkakatiwalaan ba siya? Meron ba siyang integrity? Lumalago ba siya sa pananampalataya? Sa pagtatanim ng iglesia, pagplant ng church, pwede na bang simulan? O di pa kaya? Kaya na ba nilang tumayo on their own? O hindi pa nila kayang tumayo on their own? Maging independent. Pag-accomplish ng mission, kung tayo ay disciple-making church, pwede tayo magkasundo sa mission, pero hindi tayo nagkakasundo sa paraan paano gagawin yung mission na yun. Dapat ganito, hindi, dapat ganyan. Pangangailangan ng training at marami pang iba. No? Kita natin sa storya ni Paul tsaka ni Barnabas na hindi palaging issue ng right and wrong ang hindi pagkakasundo. Minsan, kundi madalas, nagkakaiba tayo sa ating opinion, no? Preferences, personality, at kanya-kanyang perspective. So, ano nga nangyari? No? Dahil na-spoil na tayo kanina, alam natin yung nangyari. Malungkot yung nangyari. In-unfriend nila yung isa't isa. In-unfriend nila yung isa't isa. Sabi po sa huling bahagi, no? Matindi ang kanilang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Sinama ni Barnabas, si Marcos, si John Mark, at pumunta sila sa Cyprus, yung kanyang hometown. Isinama naman ni Paul, si Silas. Bago sila umalis, ipinanalangin sila ng magkakapatid. Walang ibang paraan para tingnan positively yung naging ending ng kwento. Kasi ang ending ng kwento, nasira yung kanilang relationship. Yung kanilang 10-year na friendship at partnership ay nasira dahil sa pagtatalo na yun. Can you imagine? Matagal mong kasama sa church, naging kaibigan mo, no? Naging close kayo, intimate relationship, nakasama mo sa ministry, pero after 10 years of doing ministry together, friendship over. Medyo malungkot po, no? Hindi magandang karanasan para sa isang iglesia. At dahil naghiwalay sila, naghanap sila ng ibang partner. Si Paul, ginawa niyang partner si Silas. At si Barnabas naman, ang pinili niya na partner, yung kanyang mas nakababata na pinsan, si John Mark. No, si Silas, isang Roman citizen din, no, na nakita ni Paul na merong potential na makasama bilang missions partner. So naghanap sila, no, na ibang missions partner. At masakit 'yon, no, lalo na sa pride ng bawat isa. Kasi dati ganoon sila,
Ngayon, naghiwalay na sila. Pangatlo na pwedeng ma-observe, conflicts can either be resolved by reaching an agreement or by accepting that there is a disagreement. Dalawa lang yung pwedeng puntahan ng resolution ng isang conflict. Pwede tayong magkasundo, no? Na nasa pareho tayong panig, o pwede tayong magkasundo na hindi talaga tayo nagkakasundo. Magkaiba yung ating pananaw, magkaiba yung ating posisyon. At kailangan natin hanapin ano yung paraan para mag-move forward. Malungkot, pero dahil ito ay hindi kwento ni Paul tsaka ni Barnabas, kasaysayan ito ng pagkilos ng Diyos, no? Hindi pa doon natapos ang kwento. At nung pinag-iisipan ko, ito yung mga positive na pwede nating i-affirm at mapulot, no? Una, kahit na hindi nagkasundo si Paul tsaka si Barnabas, ay hindi nahati yung iglesia. Sa Acts chapter 11, kasama sila sa listahan ng prominent na leader ng Antioch Church, no? Kasama sila sa nag-pray kung ano yung susunod na mission na ibibigay sila sa kanila ng Diyos. Prominent na leader si Paul tsaka si Barnabas nung panahon na ito. Pwede nilang hatiin yung iglesia. Pwedeng magtawag si Pablo, sige, ayoko na dyan. Kung kakampihan nyo si Barnabas, magtatayo na lang ako ng sarili kong church. Pwede rin yung gawin ni Barnabas. Pero hindi nila ginawa. Hindi ko alam kung paano. Alam ko na meron tension kasi leader sila. Meron yung epekto sa iglesia. Pero hindi nila pinili na hatiin yung iglesia. Pangalawang positive, instead na isang mission trip, nagkaroon ng dalawa. No? At yung sabi ng Panginoon sa kanila, you shall be my witnesses in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Nangyari at nangyari pa rin. Instead na isa lang yung pupuntahan, dalawa yung naging mission trip. Pinag-iisipan ko po nung dahil naging dalawa yung mission trip, na-imagine ko yung meeting, no, yung annual evaluation planning nila, nung pinag-uusapan na yung budget. Bilang sinabi ni Paul tsaka ni Barnabas, maghihiwalay na kami. Kailangan namin ng budget para dito. Si Barnabas naman, kailangan ng budget para sa Cyprus. Hindi madali, no? Merong impact sa simbahan. Pero ang positive, nagkaroon ng dalawang mission. Ano pa? Pangatlong positive, nadagdagan yung missionary. Dati, ang missionary lang, si Paul tsaka si Barnabas. Pero dahil naghati sila, hindi sila nagkasundo, naghiwalay sila, sinama ni Paul si Silas, isa pang missionary, at pinagtanggol ni Barnabas si John Mark. No? Willing siyang i-disciple. Mula sa dalawa, nagkaroon ng 4 na missionary. Na pang-apat, na nabanggit ko na rin kanina, hindi na-sacrifice yung mission ng church. Yung kwento ay hindi kasaysayan ng pag-relationship ni Paul sa ni Barnabas. Ang Acts ay kwento, kasaysayan ng Diyos kung paano siya kumilos para marating na mabuting balita ng buong mundo. At dahil siya yung in control, yun po yung nangyari. Merong ilang bagay na pwede tayong matutunan mula sa conflict na ito. No, ito yung mga principle na pwede nating i-apply sa conflict natin inside the church. At kung meron kang conflict sa pamilya, sa kaibigan, marahil pwede mo rin i-apply yung mga principle na to. 3 principle. Una, at the heart of every conflict is a common purpose or heartbeat that unites both parties. Palaging merong common sa inyo. Bago pa kayo magtalo, bago pa kayo hindi magkasundo, meron common sa inyong dalawa. No? At magandang balikan yon sa isang pagtatalo. Ano yung common ground? Ang common kay Paul tsaka kay Barnabas, pareho nilang mahal ang Diyos. Tama? Pareho nilang mahal yung mga disciples, yung mga mananampalataya. Kita natin yan sa buhay nila. At pareho silang committed sa mission ng Diyos. Bago pa tayo hindi magkasundo, mga kapatid, meron tayong common, no, na nag-unite sa ating lahat. At dapat i-affirm natin yun, no, sa conflicts, no, pag na-experience natin conflicts. Pangalawang principle,
Conflicts are opportunities to learn and listen from the other person. Opportunity to listen and learn. Ang ultimate goal ay hindi manalo sa argumento. Ang ultimate goal ay maging katulad ni Kristo. Yun yung kaibahan natin sa ibang mga tao, no? Dahil Kristiyano tayo, ang goal natin ay hindi manalo sa argumento. Ang goal natin maging katulad ni Kristo. Alam ko, easier said than done, lalo na pag nasa height ka na ng emotion, yung talagang gusto mo nang sumigaw, no? Mahirap. Pero merong banal na espiritu na pwedeng tumulong sa atin. At ang gandang opportunity, no? Kung magpapasakop tayo sa Holy Spirit, napakagandang opportunity para lalo nating makilala yung isang tao. Kasi merong dahilan kung bakit siya galit, no? Emotion. Meron siyang pinangahawakan na bagay na mahalaga sa kanya, kaya very emotional siya. Kaya sabi nga ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano may lumalabas sa ating bibig, yun yung binavalue natin, malapit sa ating puso. Kaya kailangan natin gayahin siya, tularan siya, yung kanyang humility. No? Ang sabi ni John Piper, humility is the soil in which everything good in the Christian life grows. Humility, pagiging mapagkumbaba, is the soil in which everything good in the Christian life grows. And if that soil goes away, everything good withers. Kung mawawala yung pagpapakumbaba kahit sa karanasan natin sa conflict, hindi tayo lalago bilang disciple, hindi tayo lalago bilang isang iglesia. Conflicts are opportunities to learn and listen. Listen, no? Madalas, ang conflicts o yung mga tao sa conflicts may daladalang bagahe, no? Na indicators ng kanilang past experiences tsaka hurts. Masakit para kay Pablo. Iniwan sila sa area ni John Mark. Malaki yung nakataya sa mission na yun. No? Hindi yun basta-basta mission. Matagal nilang pinanalangin. Pero marahil dahil na homesick si John Mark, bata pa siya. Marahil dahil takot siya sa opposition, persecution, hindi pa siya handa, iniwan nila si Pablo. Pero masakit yun. No? Kailangan natin pakinggan si Pablo, bakit ganun yung kaniyang naging reaction. No? At kilala natin si Pablo. Pag nagalit si Pablo, talagang galit. Kahit sa sulat, mararamdaman ng galit. Basahin niyo po yung unang bahagi ng Galatians. No? Ang galit na galit siya. Kaya mararamdaman natin yung galit ni Pablo. At malapit sa kanyang puso yung mission na yun. Conflicts are opportunities to learn and listen from the other person. At panghuli, conflicts are opportunities, ultimately, to witness how God is still at work. Dahil kumikilos, gumagawa ang Diyos, kahit na merong di pagkakasundo. Dahil kumikilos at gumagawa ang Diyos, kahit na may di pagkakasundo, pwede tayong magtiwala na mangyayari at mangyayari yung kanyang plano, mangyayari at mangyayari yung kanyang layunin. Because God is at work, conflicts in the Christian life are not final. Hindi yung buong kwento. Sabi ko, malungkot. Para sa akin, pinakamalungkot na bahagi. Dalawang magkaibigan, naghiwalay. Pero ang magandang balita, mga kapatid, hindi ito yung buong kwento. Hindi ito yung buong kwento. 10 years after this incident, nakakulong si Pablo sa Rome. At sumulat siya ng huli niyang tagubilin sa kanyang disciple na si Timothy. Sa huling mga greetings niya, sa dulo ng kanyang sulat, katulad ng kanyang nakagawian, 10 years after, yan sabi niya, si Lucas lang yung kasama ko, Luke alone is with me, get Mark or John Mark and bring him with you. For he is very useful to me for ministry. 10 years after. 10 years after. Hindi natin alam kung paano sila nagkasundo. Ano nangyari after. Pero kasama ni Paul, si John Mark, nung sinulat niya yung Colossians, naka-house arrest siya noon sa Rome. Kasama ni Paul, si John Mark, nung sumulat siya kay Philemon. At nung huli niyang mga sandali, ang nasa isip niya,
At ang gusto niya makasama, si John Mark. Mga kapatid, dahil mabuti ang Diyos, conflicts are not final. Hindi ko ma-imagine na magsasama-sama tayo sa presensya ng Diyos sa langit. Tapos meron tayong hindi pagkakasundo. Na-imagine nyo po yan? Meron kayong kagalit pagdating nyo sa langit? Paano kayo magpaplastikan sa langit? Conflicts are not final. Dahil mabuti ang Diyos, tapat siya sa kanyang layunin, kahit merong hindi pagkakasundo, mangyayari at mangyayari yung layunin. Marami pa tayong pagsasamahan. Marami tayong hindi hindi pagkakasundo na mararanasan, mga kapatid. Pero kailangan natin panghawakan. Hindi naging magandang karasan para kay Pablo at kay Barnabas. Pero dapat natin pagpulutan ng aral. What can we learn? Palagi merong common. Paano natin pwedeng i-apply itong principle na to? Kung meron kang hindi kasundo, ang una mong gawin ay i-affirm. Ano yung pareho kayo? Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dito sa issue na to, nagkakaisa tayo. Pareho nating mahal ang iglesia. No? Pareho tayong concern sa kapatid na ito. At nagpapasalamat ako sa buhay mo dahil doon. Pangalawa, conflicts are opportunities to learn and listen. So pwede natin itanong, no? Nung tumaas yung boses mo kanina, saan ka nang gagaling? Gusto ko maintindihan. No? Siguro pag malamig na yung ulo mo, itanong mo doon sa hindi mo kasundo. Bakit ka naging emotional? Ano yung hindi ko pa alam na gusto mong sabihin sa akin? Gusto kong makita, maintindihan yung panig mo. Pangatlo, conflicts are opportunities to ultimately witness how God is still at work. Dahil Diyos ang kumikilos, Diyos ang in control, hindi man kayo magkasundo sa dulo, magandang pag-usapan. How can we move forward? Nasa dulo, malaluwalhati ang Diyos, mapoprotektahan ang unity ng iglesia, at pareho tayong lalago sa maturity natin katulad ni Kristo. Di ba magandang mga tanong na pwede nating pag-isipan? So pwede natin itong i-apply, hindi lang sa relationship natin sa church, pwede itong i-apply kahit sa relationship nating mag-asawa. Tama? Pwede. Sa relationship natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, at sa ating mga kaibigan. Iba na po yung panahon ngayon, no? Magbasa lang kayo ng comment section sa FB. Hindi issue, no? Hindi karamihan ng comment section sa FB, hindi issue at concern yung pinag-uusapan. Inaatake yung tao. Bakit mo? Ang bobo mo. Hindi ka kasi nag-iisip, no? Kaya kailangan natin bilang mga Kristiyano na maiba. Paano ako magiging katulad ni Kristo as I confront this conflict? At mahalagang tanong yun, mga kaibigan, mga kapatid. Ayos po. Manalangin po tayo. Ama, maraming pong salamat sa iyong salita. Salamat, buhay ka. Salamat dahil kahit sa mapait at hindi magandang karanasan ni Paul, ni Barnabas, ay may pwede kaming matutunan. Salamat dahil hindi ito itinago ni Lucas nung sinulat niya yung kasaysayan ng First Church, ng unang disciple-making movement. Dahil meron kaming pwedeng matutunan dito. At ganoon rin po sa amin, tulungan mo kami na mabigyan ka ng lawlahati. Lalo na kapag nakakaranas kami ng hindi pagkakasundo. Tulungan mo kami maging katulad ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ba aming panalangin sa pangalan ni Jesus? Amen. Sana pinanggit mo yung sa gospel. John Mark. No. Naka-off. Okay. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanya ng gabo. Nanda po natin ang ating mga tayo sa mga at yung tawag po sa
ano siya, like poster. Display. Ito ba? Full screen. Display setting. Ano lang yun? I-restart mo. Ha? Tapos i-play mo lang. Play ko lang ulit. Kaya mo. Masipin po tayo lahat. Benediction. Hindi na. Yes. At bago po tayo tumawag sa announcements, meron lang po tayo special Wala pong activity na gagawin. Ito po ay Ito mo wala. Workers Sa galit. Appreciation Day. At sa appreciation, church workers natin. So, to expound on that, tinatawag ko si Ate Sasu. Ayan, may hinahanda po ang church para sa aming church workers. Salamat. Kung basahin ko po sa 1 Corinthians 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So tawagin ko po lahat ng ating mga church workers. Alam niyo sa inyong sarili na kayo po ay bahagi ng church ministries, kayo po ay servant ng ating Panginoon. So tumayo po tayong lahat dito. Okay lang? Okay lang po ba? Ako? Lahat po tayo? Okay lang po. Hindi po, tinatawag ko po yung mga worship leaders, preachers, nasa Sunday school, council, tithes sa tithes and offering, Sunday school, mga kasama po sa gawain ng iglesia. Every Sunday, or pag may missions, may prayer time. Apo. Tumayo po tayo lahat dito. At ipag-pray po tayo ng prayer. Masaya po kung lahat tayo church workers. Even si Papa, church worker po siya sa Batasan. Lapit po, pasok po. Wala na natira. Galing Japan, exciting. Ate Sita, come on over. Mamimili. Sige po, pwede po. Namimili talaga. Ano to, hamburger?
na yung kalakasan, karuluhan, na ability ay galing dito sa inyo. So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagkatao at sa patuloy. Gagawin po namin dalangin yung aming katotohanan na pakinggan. Kayo po yung magpanatili ng unity namin bilang isang bilang ministers, bilang mga dito. Palagi namin sa puso sa isip. Ano yung common na nag-iulay sa amin. Tulungan rin kami sa mga sandali na hindi kami magkakasunod sa mga issue at concern ng iglesia. Ibigay mo sa amin po yung babae ng Holy Spirit. Para ang piling namin ay ikaw sa pagkatulog. Pero din po kami sa maganda o hindi maganda na nangyayari sa amin. Paghawakan namin ang katotohanan. Na kayo ang Diyos ng kasaysayan. Hawak mo ang simula, hawak ang bukas. At pwede kami mapanasa. Na ito, Diyos, maraming sinasama. At ikaw ang Diyos ng reconciliation. Kaya wala kailangan para natin ito kung hindi ang kailangan. So ito lahat ang uwi. Salamat sa matamis ng pangalan ni Jesus. Salamat. Lapit daw, lapit. Pastora, ikaw na. Ganito dapat kasama. Dito po sa tabi ni yung nanay kasi po. Dito na lang ako. Sige po. 1, 2, 3, smile. Ito po po. Tuloy po tayo sa ating announcements. This afternoon po, pagkatapos ng ating worship service, para sa lahat ng kabataan ay meron tayong youth hangout on finances and faith, ang ating topic. So after po ng ating worship service, meron tayong lunch fellowship at magsisimula po tayo sa ating hangout ng 1 p.m. So lahat po ng youth, inibitahan namin na kayo ay lumalo at sasamahan din tayo ng batasan ngayong hapon. This coming Wednesday po, 7 o'clock p.m. ang ating prayer meeting dito sa Doña Carmen at ang ating facilitator po ay si Tita Norma Daya. Next week po, 9:30 a.m. ang ating worship service, Communion Sunday po, at ang ating leader ay si Janina at ang ating teacher po ay si Rico. Sa Malakay 3, 8 to 10, typing R.E. Robin God. Meron po tayong celebrate na kanilang anniversary today. Wala po sila dito pero sa October 30 po ay anniversary po ni Kuya Bong sa kanila Jenny Romano. So pwede po natin silang batiin. Ayan po. Meron po ba tayong mga first time visitors? Parang wala naman po. Mamaya po ay magbatian tayo lahat. Magsitayo po tayo para sa ating salamat po muli, Panginoon Diyos, sa inyong mensahe sa bawat sa amin. Bilang isang iglesia, may kanya-kanya po kaming gawain na ibinigay mo sa bawat sa amin. At mayroon din po kaming mga hindi pinagkakasunduan. Pero isa lang po yung layo ninyo. Kami nagkakaisa na minamahal ka namin bilang aming Panginoon tagapagligtas at pwede namin itong
suklian ng pagmamahal ng Panginoon Diyos na ito ang napakahalaga sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, ang pagmamahal. Dahil kayo ang lubos na nagmahal sa amin, nararapat ng Panginoon Diyos. Sa mga issues po, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming katrabaho, o anuman po ito ay napapawi po ng pagmamahal din ng Panginoon Diyos. Nawa Panginoon Diyos ay lagi namin isipin ito at may bahagi rin ng pagmamahal nito. Makilala kayo bilang Diyos na nagmamahal sa bawat lahat, anuman lahi, anuman lugar, at anuman panahon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita na nagsasalita araw-araw sa amin. Nawa pakinggan po namin ito sa aming pag-aaral ng iyong salita, sa aming devotion, sa aming mga Bible study, at sa aming mga prayer meeting, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi ka nagbabago at patuloy kang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Nawa ang mensahe na pakinggan namin ay may sa buhay namin ito sa araw-araw, Panginoon. Tanggapin po natin ang bastos ng Panginoon. Now to Him who is able to immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Tanggapin po, mag-isip tayo manatiling nakatayo para sa huli na. Bilang pagkatapos po, muli nating awitin ang araw-araw magpupuri at i-remind natin na ating sarili na meron tayong Diyos na laging gagabay sa atin sa araw-araw.